yung recent ma'am, yung as I recall yung sa October is may na-monitor kami na sampan, and as part of our mission dun sa BRP Sierra Madre to ensure the security of the vessel as well as its personnel, nag-deploy po kami ng rubber boats to intercept said sampan. And when nakalapit na yung sampan, tinawag ng fishermen na Chinese yung mga kasama niya. And by that time, sinubukan ng mga troops natin na patigilin sila to not to move away from their position kung saan sila na-intercept. And with that, may nakita nila by naked eye dun sa board ng sampan nila yung mga said containers. That time is sinususpect pa lang namin na it contained cyanide, and with the recent press conference, it tested positive, ma'am. Ganun yung nangyari, ma'am. Sir, anong naging paliwanag nung, I understand, syempre may language barrier, pero initially, ano yung naging paliwanag ng mga Chinese fishermen nung darating? Hindi sila nagpaliwanag, ma'am. Actually, hindi rin sila sumubok na magsalita. We can sa actions nila na gusto nilang lumayo as much as possible dun sa scene. Gusto nilang umalis and not to be apprehended by the Philippine Navy, ma'am. Bago po itong incident na ito, may mga previous pangyayari na po ba na nakita niyo rin yung presensya ng syndrome? We cannot say na sila yung same type na sila yung same person na fisherman. Usually kasi, ma'am, malayo yung mga Chinese sampan, and kapag nakikita nila na papalapit na yung Filipinos, yung Philippine Navy in particular, is lumalayo na sila, ma'am. Pero wala bang sense of parang nasa gitna yan ng dagat, minsan kayo lang talaga doon, wala namang ibang barko ng Navy or Coast Guard nakikita at certain times. Hindi ba parang may sense of helplessness or fear na ang dami nang pumapalipot tapos kayo lang nandun, di ba? Pumapasok din pa sa isipan. Yes, sir. Although commissioned officers po kami ng AFP, nakakaramdam pa rin po kami ng takot, ng pangungulila po sa mga pamilya namin. Pero ginagawa po namin yun para sa bayan natin. Sir, yung isang apprehension noong October, gabi po siya nangyari. Pero aside from that, may iba pa po bang days or weeks na na-observe natin na tuwing gabi talaga pumupunta po yung Chinese sampan? Meron, sir, na tuwing gabi, and malayo naman yun sa Ayungin Shoal. So, ayun is yung pinakamalapit, and we try to intercept them, Yung sir. October lang na incident po yung talagang nag-attempt silang lumapit ng gabi. Yes, sir. Yes, sir. Sabi niyo dun sa claims na tayo ang nangaharas doon sa shoal doon sa kanilang mga mangingisda doon. Nakita naman natin sa video, sir, na we asked them to stop. And kung ano lang din yung nakita namin by naked eye ng mga operators na nandun sa nag-intercept na Chinese sampan, yun lang din yung kinuha nila. Never po nilang hinawakan yung mga Chinese fishermen. Never sila gumamit ng force or hindi sila nagbato ng kahit anong projectile. Actually, sir, nung pinatigil nga nila yon yung Chinese sampan, so nagkaroon ng failure yung makina nila, hinintay pa nila na maayos yung makina for them and made sure na makakabalik sila dun sa mothership nila. Siyempre kami nalaman namin kahapon na positive for cyanide yung samples na kinuha nyo. Kaya kailan nyo nalaman kung allowed nyo sabihin? Kahapon lang din, ma'am. Kahapon lang din. Yes, ma'am. Ano po yung naramdaman nyo? Anong reaction nyo nung narinig nyo nga na-confirm the BIMB na nagtatapon ng cyanide malapit sa Ayungin habang nag-live kayo? Ako na magsabi. Dahil nag-positive sila na gumagamit ng cyanide, ma'am. Nakakalungkot, ma'am, kasi yung Ayungin Shoal, ma'am, nakikita ko yung ilalim niyan. During my stay din, ma'am, matagal din ako doon. Then halos nakita ko yung ilalim niyan. Napakaganda. Tapos nakakalungkot lang na may mga part na patay na.